Madalas ko makita rito, paikot-ikot, araw o gabi, umuulan o umaraw. Naglalakad dito, magagaling din ba sa may rotonda, maglalakad. Lalabas doon sa lugar ni Cabining Dinyo, sa Ramos Compound, lalabas sa San Valley Drive. O kaya minsan, diretso doon sa Riverside, maglalakad. Pupunta ng Kamachili, pupunta ng Villa Paraiso, ng Bukid, lalabas ng Lower Santa Ana. Parati ko nakikita si Congressman Goles dito sa Barangay San Valley. Parating bisita. At ako'y nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap tuwing ko'y pupunta dito. Salamat po. Ako po si Congressman Goles na inyong hinalal noong 1992, 1995, 1998, bumalik noong 2004, nahalal ulit noong 2007, at sa lahat ng eleksyon na yan, 5 eleksyon, parating landslide na nanalo si Congressman Goles, lalo na po dito sa Barangay San Valley. Maraming salamat sa inyo sa Barangay San Valley. Napakalaki po ng utang na loob ko sa inyo. Matagal nyo lang kilala, pero gusto ko rin magpakilala muli sa inyo. Sapagkat sa pagpapakilala ito, malalaman nyo kung saan ako nagmula, saan ako nag-aral, ano bang pinag-aralan ko, saan ako tumira, para maunawaan nyo kung ano ang filosofiya ni Congressman Goles sa tinatawag niyang responsableng gobyerno. Bakit binibigyan ko ng emphasis halimbawa ang mga eskwelahan, yung mga kalye, at marami pang mga bagay. Si Congressman Goles, katulad ng marami sa inyo, ay pinanganak sa isang mahirap na probinsya sa Romblon, napakaliit na probinsya. Isang baryo, umalit lamang. Mula sa Romblon, yung mga magulang ko nagsapalangan. Katulad ng marami sa inyo, lumipat mula sa probinsya, nagpunta dito sa Metro Manila, at kami tumira sa isang low-cost government housing project. Ito yung Project 3 Quezon City. Lalo kami dumating, kalit na mga bahay, simpleng bahay lamang. Nakakaawa ang kalagayan. Pero tiniis namin yan. Diyan kami nagsimula. Naranasan namin yung kalye na sira-sira. Ilang dekada. Mahigit 10 taon kami nagkaroon. Hindi na asfalto, hindi na semento ang kalye. Kaya alam ko po ang pakiramdam ng isang tao na nakatira sa isang lugar na hindi ayos ang kalye. Alam ko rin kung paano maging graduate ng public school sapagkat si Congressman Goles nag-aral sa public school. Elementary school, mahigitan nyo. Yung elementary school namin napakasimple. Yung class picture namin, yung ibang bata dyan, nakasinelas lamang. Ganyan kami ng panahon namin. Nag-aral sa isang high school, public school din. Yung high school gawa sa kahoy. Tignan nyo yung kibalik lang. Yung high school namin gawa sa kahoy. Pag umahangin, gumagalaw yung school building. Kaya alam ko, yung karangasan ng isang estudyante na kulang ang mga facilities ng eskwelahan. Mula sa high school, ako ay nag-aral sa University of the Philippines, UP. Nag-aral ng AP Political Science at doon pinangat na maging miyembro ng UP Debating Team. At yan ay malaki na itutulong sa akin bilang isang congressman. Tumuloy sa Philippine Military Academy. Pero hindi yung natapos sapagkat pagkaraan ng 2 buwan, ako'y pinadala ng gobyerno sa isa sa pinakabantog na eskwela na akademya sa Amerika. Ito po yung United States Naval Academy sa Annapolis, isang napakagandang lugar. Makikita niyo po yung eskwela namin, yung mga buildings, yung mga facilities, world class, isa sa pinakabantog na eskwelahan, hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong mundo. At habang nandun, ang inyong pong kababayan Roy Lugones ay napili na company commander sa Brigade of Midshipmen. At bukod yan, si Congressman Goles sumali sa palakasan. Ang sport ko, basagan ng mukha. Boxing po. Doon nakalaban ni Congressman Goles ang lahat ng klaseng Amerikano. Puti, itim, dilaw. Pinalad si Roy Lugones, ni minsan hindi natalo. Naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon.
Bumalik sa Pilipinas, nag-aral po ulit. Kumuha ng Master in Business Administration MBA. Pinanad ulit. Naging valedictorian, naging top-notcher ng kanyang klase. Pagkatapos niyan, makaraan ng ilang pwesto sa gobyerno, napili na Postmaster General ng Pilipinas sa edad ng 34 anyos at dito ko natutuhan kung paano talagang paglingkod, yung tinatawag na public service at dito nakatanggap ako ng award ng 10 Outstanding Young Men noong 1982. Nagsilbi din sa Philippine National Red Cross ng 20 taon bilang governor ng Philippine National Red Cross. Marami po mga relief operation, maraming disaster operation ang aking naranasan doon at ang talagang hindi ko makakalimutan. Noong ako po'y tumulong para sa pagsagip sa mga nasugatan mga sundalo noong December 1989 po attempt, nagtatalsikan ng mga bala sa Makati, sa Quezon City noong panahon na yun. Kaya si Roy Lugones po, una sa kasaysayan ng Red Cross na nakatanggap ng Bayani Gold Medal dahil lang sa servisyo ang aking ginawa. At katulad ng nasabi ko, noong 1992, si Congressman Goles nahalal sa pamamagitan ng isang napakalaking landslide na panalo noong 1992. Ano ang naging programa ni Congressman Goles? Yung programa ko, yun din yung mga kahirapan na naranasan ko. Halimbawa, eskwelahan. Kulang-kulang yung mga eskwelahan namin, kaya binigyan ko ng atensyon ang pagpapagawa ng maraming school buildings. Napakarami, halos lahat ng barangay sa buong Parañaque sa Pangatlong District pa noon. At si Congressman Goles tinanghal na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque. Yan ay aking alay sa lahat ng kabataan dito sa Parañaque. Bukod dyan, sa pagkakaranasan ni Congressman Goles kung paano tumira sa isang lugar na lubak-lubak ang kalye, putik kung umuulan, maalikabok kung maaraw. Kaya naman binigyan din ng atensyon ni Congressman Goles ang pagpapasimento ng maraming kalye. Kasama na dyan yung San Valley Drive, iba pang mga kalye din sa Barangay San Valley at mga karating ng mga lugar. Si Congressman Goles kinilala rin na nagpasimento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan po ng Parañaque. Alay ko naman sa aking mga kababayan sa Parañaque. Noong 1995, na-re-elect. Noong 1998, na-re-elect at tinawag na landslide king at ako'y nagpapasalamat sa inyo. Siyempre natapos ang aking 3 termino, hindi na pwede tumakbo muli.